Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, tunay nga na kayo ang makapangyarihang Diyos na perpekto sa lahat ng aspeto. And Lord, lumalapit kami sa inyo ngayon bilang inyong mga tagasunod. At sa tuwing kami lumalapit sa inyo, paulit-ulit niyong pinapaalala sa amin kung sino ka, tulad lamang sa mga kinanta namin kanina, Lord. Tunay na si Kristo lamang ang aming pag-asa. Tunay na si Kristo lamang talaga ang daan. And Lord, sa pamamagitan ni Kristo, Lord, pinakita niyo sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong grasya, ang iyong awa. Na sa tuwing nakikita rin namin si Kristo ay nakikita namin yung pagitan. Kung gaano kami kalayo, kung gaano kami kasama. Kung ikukumpara kami kay Kristo, ang perpekto ninyong anak, na Diyos rin, ang Mesiyas. Kaya Lord, pag nakikita namin yan, mas lalo kaming natutuwa. Mas lalo naming nakikita yung kahalagahan ng kaligtasan na ibinigay ninyo sa amin sapagkat hindi kami karapat-dapat. Pero dahil sa iyong kahabagan, dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong grasya, Lord, meron kami nito. Kaya dahil dito nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat kami at humihingi kami ng tulong. Na sana ipakita rin ninyo, tulungan nyo kami na makita ang mga bagay na kailangan naming baguhin sa aming mga buhay. Na baka minsan ay nabubulag na kami. Na hindi na namin alam. Na nagiging manhid na kami sa mga kasalanan namin. Marahil Lord, yung iba nga sa amin, baka gina-justify pa ito. Baka gumagawa pa kami ng mga excuse. Ng mga nagbibigay ng rason. But Lord, tulungan niyo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na makita namin at turuan mo kami kung paano namin ito dapat baguhin. Sapagkat, Panginoon, nais naming mamuhay ng tapat at ng matiwasay. Lord, alam namin na kung kami ay magsisi, mayroong kapatawaran dahil sa ginawa ng inyong anak na si Jesus. Kaya Lord, help us. Make us see. Help us to repent na talikuran ng aming mga kasalanan. At salamat sa kapatawaran, Lord, sa pamamagitan sa pagdanak ng dugo ni Jesus na ibinigay ninyo sa amin. And Lord, tinataas namin ang aming church. Tinataas namin sa inyo ang Grace Fellowship Church. Ang bawat isa sa amin. Nataas namin sa inyo, Lord, lalo na yung mga may sakit. Pinagpe-pray namin, Lord, yung mga may sakit, lalo na yung putok ng taal, yung may mga hika, Lord. Sana walang lumalang hika or walang magkaroon ng any other na effect dito. Protektahan niyo po kami na sana wag na rin mag-alboroto pa yung taal. Ingatan niyo rin po yung mga kapatiran namin doon and even yung mga kababayan namin, Lord, na nasa palibot nun. And Lord, yung mga alam namin na kasama namin dito sa iglesia na may sakit, specifically si Brother Dwayne, Lord, na we pray for the operation na sana mangyari na po soon. And yung recovery din, Lord, na sana maging church kami sa Kanya, maging matulungin kami, maging mapagmahal kami, kamustahin namin siya. And Lord, help us to be a church that nagmamahal sa kapwa at minamahal ang isa't isa. And Lord, pinagpe-pray din namin ng aming mga leaders, ang elders, ang mga pastors namin. Minsan nakakalimutan namin silang ipag-pray. Minsan nahihiwalay namin sila at nakakalimutan namin na sila rin ay kasama sa iglesia, na kasama sila sa iyong utos na pag sinasabi na mahalin nyo ang kapwa, mahalin nyo ang isa't isa, ipag-pray nyo ang isa't isa. Lord, we pray for the pastors. Pinagpe-pray namin yung pamilya nila, pinagpe-pray namin yung kalusugan nila, and even, Lord, yung kanilang spiritual na kalusugan. And Lord, we pray for the church, kung paano nila ito sinusubaybayan, kung paano nila ito ginaguide. We pray for wisdom, lalo na sa mga Bible studies namin na nagaganap throughout the week, yung Tagalog Bible Study, yung PDF,
yung men of the word, yung women of grace, yung youth, yung young adults. Lord, we pray na hindi kami lalayo sa inyong salita, na mananatili kaming tapat sa inyong salita, at palagi lang kaming nandoon. And Lord, lastly, this afternoon, tulungan nyo kami, Lord, na tanggalin ang lahat ng mga distractions, ng lahat ng bumabagabag sa aming isipan, at ituon lamang namin ang attention namin sa inyo at sa inyong salita. Naway marami kaming matutunan, hindi lamang matutunan, pero sana makilala pa namin kayo lalo sa inyong salita, Lord. At itataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Marami tayo ngayon, bigla. Kanina, yung gitna, walang laman eh. Nandito lang lahat sa kabila. Pero I'm thankful na somehow, habang nagpe-pray, biglang dumadami. Magandang hapon po, mga kapatiran. Ano yung oras de peligro? Siesta. Okay lang, ako rin. Antok ako. So, pag-pray po natin, wala sana sa ating makatulog. So, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Lucas chapter 22, verses 24 to 30. Kung nasa inyo po ang inyong mga Biblia, puntahan po natin ito. Lucas chapter 22, verses 24 to 30. And actually, meron tayong mga Bibles dyan. Kung wala kayong Bible, meron dito sa harap, pwede kayong manghiram sa likod. Pero ang alam ko kasi English yung nandoon. So, kung komportable po kayo sa English, pwede nyo pong hiramin. Huwag lang po iuwi. Sa church po kasi yan. So, Lucas chapter 22, verses 24 to 30. Kung nandun na po ang lahat, maanyayahan ko po kayo. Kung kaya nyo po, maaari po ba tayong tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos? Lucas chapter 22, verses 24 hanggang 30. At ito po ang sinasabi, nagkaroon ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila. Kung sino kaya sa kanila ang itinuturing na pinakadakila. At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hentil ay nagpapanginoon sa kanila. At ang mga may otoridad sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Subalit sa inyo'y hindi gayon. Sa halip, ang pinakadakila sa inyo ang maging pinakabata at ang pinuno ang siyang naglilingkod. Sapagkat alin ang higit na dakila? Ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa hapag? Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Kayo'y yaong patuloy na kasama ko sa mga pagsubok sa akin at inilalaan ko sa inyo kung paanong ang Ama ay naglaan para sa akin ng isang kaharian, upang kayo'y kumain at uminom sa aking hapag sa kaharian ko. At kayo'y umupo sa mga trono na hinuhukuman ang 12 lipi ni Israel. Maaari na po kayong umupo. Nung inaaral ko po itong passage natin, ang dito ay pinakadakila. Kasi sa English, nung inaaral ko siya, doon ko siya naisip yung the word great. Kasi ang pinag-aawayan nila, sino ang pinakamadakila sa atin? Sino ang the best sa atin? Who is the greatest sa atin? Kaya naisip ko yon, meron ngayong popular na phrase na sinasabi ang mga kabataan. At hindi lang mga kabataan, yung mga sports enthusiasts. Alam niyo ba yung sinasabi na the GOAT? GOAT? Hindi kambing, yung G-O-A-T. It stands for what? Greatest of all time. And madalas, ginagamit yan ng pananalitang yan sa sports. Madalas, maraming mga debate dyan. Nag-aaway-away yung mga tao. Isang ehemplo, sa mundo ng boxing, sino ang greatest of all time? Ali? Manny Pacquiao, di ba? Pero may mga nagdedebate dyan. Hindi daw si Manny Pacquiao sapagkat meron siyang talo, 4. Di ba? Sino daw yung isa? Si Manny Floyd Mayweather. Bakit? Walang talo. Pero sabi, 8-weight division champion si Manny Pacquiao eh. So yan, nag-aaway yan. O sige, may isa pang mas controversial. Sa basketball. Who is the greatest of all time? Michael Jordan. Oh, daming Michael Jordan.
Parang lugi ako dito. O si LeBron James. No, marami yatang haters dito. LeBron James, Michael Jordan. And then marami pang iba, di ba? Sa tennis, you have Roger Federer, Rafael Nadal. And actually, nag-iisip ako sa kababaihan. Shinare ko rin to kanina sa English. Kaso wala akong maisip talaga. Ang naisip ko lang nung pinag-aaralan ko ito, in terms of GOAT or greatest of all time na makaka-relate yung mga kababaihan, ang naisip ko talaga is, sino ang tama? Sino ba talaga ang greatest of all times? Ang mga Noranians ba? Or ang mga Billmanians? Tapos kanina may nag-react, Sharonians! Di ba? So, nag-aaway-aaway. I mean, ang nakakagulat pa nga dito, when it comes to the greatest of all times, actually yung Noranians and Billmanians, hindi ko na-mention yung Sharonians kasi later na si Sharon eh. Naalala ko, nung pinag-aaralan ko sa history sa kasaysayan natin sa Pilipinas, talagang pala yan, medyo nagiging violente yung pag-aaway-aaway ng mga fans. Talagang gulo talaga, intense. Parang ang LeBron James and Michael Jordan ngayon ng mga lalaki. Pero iba talagang nag-aaway sila. And the issue there is, para silang sinasabi na, ito dapat yung greatest. Ito yung pinakadakila dapat. Ito dapat yung pinakamagaling. Pero ang problema doon is yung standard nila. Nagkakaiba-iba. Ano yung basehan ninyo? Ano yung basehan? Iba-iba Lalo na sa basketball. Ano ba yung basehan? Yung stats ba? Kung gaano ba karaming na-shoot? Gaano ba karaming na-score? O yung championship ba? O gaano ba kalaki yung impact niya sa game? Pag sa mga artista ba, ilang pelikula yung nagawa? Ilang awards ba? Ano ba? Ano ba yung basehan? What is the standard of being great? Ano ba yung standard natin? Ano ba yung basehan natin para tawagin kang dakila? And in our world today, until now, we still talk about who is the greatest. We still talk about sino yung pinakadakila. And our world today sees people who are great as what? Powerful, famous, and wealthy. Makapangyarihan, sikat, at mayaman. Pero actually ngayon nga nag-iiba na Ang basehan na ngayon is hindi lamang kapangyarihan na Ang tinitignan ng mga tao ngayon with the world of social media, hindi lamang yung kumbaga pera Ang na talaga nila is yung kasikatan. How influential are you? When people look at the world, pag tinitignan ngayon, nagre-research ka, hindi mo na isi-research ngayon is who is the pinakamayaman? Sino ang pinakamayaman? Sino ang pinakamakapangyarihan? Hindi na Alam niyo na ngayon yung category nila ngayon when it comes to determining or tinitignan nila kung sino ba yung nasa tuktok ngayon ng mundo? Ang term is no longer wealthiest or powerful. Ang term na ginagamit nila is influential. Who is the most influential? And that's all because iba-iba yung standard of greatness ng tao. Ngayon, kasikatan. Dahil if you can influence people, kung may impluensya ka, kaya mo silang kontrolin. Kaya mo sabihin, ano ba dapat yung ginagawa ninyo? Ano ba dapat yung ginugusto ninyo? And with influence comes what? Power and wealth. With influence comes kapangyarihan and also kayamanan. Yung mayaman Yung mga nasa TikTok, mga nasa YouTube, yung mayaman lahat yan. And now, may hawak na rin sila sa lipunan. But the question is, para sa atin, para sa ating lahat, nandito ngayon sa GFC, para sa ating mga Kristiyano, kung tayo bang tatanungin, what do we consider na dakila? How can we say that a person, itong taong to, dakila to, itong tao to, the best to, itong tao to, siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamahusay? Yung standard ba natin is the same as the world? Actually, magbibigay si Jesus. Dito sa salita natin, makikita natin na iba ang basehan ng pagiging dakila ng isang Kristiyano sa mundo. Ibang-iba. Kaya makikita natin dito sa Lucas chapter 22 verses 24 to 30, binibigyan tayo ni Jesus ng dalawang katotohanan.
kung ano nga ba ang kadakilaan sa kanyang paningin upang maiayos natin ang ating buhay ayon sa pananaw ng Diyos. What God sees as right, doon dapat tayo babaling. So ano nga ba ang sinasabi ni Jesus? 2 punto po, hinati ko po ang ating pag-aaral ngayon. Una, ang tunay na kadakilaan ay mapagkumbaba. Pangalawa po, ang tunay na kadakilaan ay katapatan. Puntahan po natin ang una. Sabi sa verse 24, ang tunay na kadakilaan ay mapagkumbaba. Nagkaroon ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ituturing na pinakadakila. Kung natatandaan natin yung sermon ni Doc Rico last week, nagbibigay na ng mga bilin si Jesus. Sinasabi niya na ito ang mangyayari. Malapit na akong lumisan. Binibigyan ko kayo ng bagong mga pangako. Ito ang gagawin natin. Mawawala na ako sa inyo. At alam ni Jesus na malapit na, iaalay din niya ang kanyang buhay para sa kanila. Gagawin na niya yung ultimate sacrifice. Kung saan ay siya'y papahirapan at siya'y papatayin. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, oras, ano nang nangyari? Silang lahat ay nagtatalo-talo at ano daw ang kanilang pinagdedebatihan? Sino ang pinakadakila? Anong sanhi nito? Bakit bigla na lang nagkaroon ng debate? Bakit nagkaroon na lang bigla ng argumento sa grupo ng Diyos, ng mga disipulo ng Diyos? Dahil ba sa kanilang narinig na meron isa sa kanila na ipagkakanulo si Jesus? And ang posibilidad nga dito, hindi nga siguro sila nagturo. Diba sabi ni Doc Rico last week, hindi sila nagturo, tinignan nila yung kanilang mga sarili. Ang posibilidad dito, nung tinignan nila ang kanilang sarili, iniisip nila, hindi ako siguro yun. Hindi naman siguro ako yun dahil ito yung mga ginawa ko kay Jesus. At sa pagbilang nila ng mga ginawa nila para kay Jesus, ay maaaring nagkaroon na sila ng pag-iisip na, ang dami ko nga palang ginawa para kay Jesus. Hindi talaga ako yun. At imbis na hanapin o pag-isipan kung sino ang magkakanulo kay Jesus, anong iniisip na nila? Sino ang pinakadakila ngayon sa atin? Sa kanyang mga tagasunod. Sino ang pinakadakila? In other words, it could be translated pa nga as pinakamahusay, pinakamagaling. Pag sinabi ang pinakadakila, ito ay pagiging isang superior. Ikaw ay nakakataas-taas sa kahalagahan at sa kalidad. Mas importante ka, mas magaling ka, prominente ka, outstanding. Ikaw ang pinakamahusay. Yun ang kanilang pinag-aawayan nung sinabi nilang pinakadakila. At yung pagtatalo-talo dito sa salitang Griego, pag binalikan natin yung salitang Griego nung pagtatalo-talo or dispute, nagpapahiwatig ito ng idea ng pagnanais na manalo o magkaroon ng kalwalhatian over the other person. Gusto kong mapakita sa iyo na ako ang tama, na ako ang magaling. At yun ang ginagawa nila. Ang nakakalungkot po dito mga kapatid, nangyari na tayo noon. Pag binalikan ninyo yung Lucas chapter 9 verse 46, nagtalo-talo ulit yung mga disipulo dito. At yun din ang kanilang pinag-awayan. Sino ang pinakadakila? At sinabi nga ni Jesus, hindi dapat kayo ganun. Dapat kayo parang ganitong mga batang ito na nagtitiwala sa akin ng buong buo. Puntahan din ninyo yung Mateo chapter 20 verse 21. Ano nangyari doon? Yung mga anak ni Zebedeo, the sons of thunder, yung mga matatapang na disipulo ni Jesus. Anong ginawa? Nilapitan ng kanilang mama at sinabi na lapitan nyo nga po si Jesus. Na ilagay sila sa kanan at kaliwang kamay ni Jesus, pag siya'y naghahari na daw sa kanyang kaharian. Ang mga disipulong ito ay meron nang pag-iisip na dapat sila mas maging prominente, dapat sila mas maging dakila
sa kanilang mga kasamahan. At paulit-ulit silang pinagsasabihan ni Jesus. So sa panahon na ito, na sa Lucas chapter 22 na tayo, ang iniisip natin, dapat alam na ng mga disipulo yan eh. Dapat alam na nila na mali yung ginagawa nila. And honestly, pinapaniwalaan ko po na alam nila. Na alam nila na mali ang ginagawa nila, ngunit ito ang katotohanan. Ang pag-ibig o yung kagustuhan sa kapangyarihan, katanyagan at ambisyon, yung pagiging prominente, ay palaging isang bagay na lagi nating lalabanan. Na laging nandyan. Na gusto natin na tingin sa atin ng mga tao is importante tayo. Natanyag tayo. Na makapangyarihan tayo. And in other words, this is what we call pride. Pride o ang pagmamataas at pagpapahalaga sa sarili. Pride. Ang pride ng tao walang katapusan yan. Our desire, yung kagustuhan natin na mauna, ang kagustuhan natin na maging tanyag, na maging mataas kaysa sa lahat, nandyan yan. At lagi nating lalabanan. Ang pagnanais para sa kapangyarihan, katanyagan ay napupunta lahat ay makikita natin nga all the way back to Satan. The desire to be important, the desire to be the best. Pinaka-dakila. Pagpuntahan po natin ng Isaías chapter 14 verse 12 to 14. Anong sinabi dyan? Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paano ikaw ay lumagapak sa lupa, ikaw na siyang napagbagsak sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaas-taasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. I will make myself like the Most High. Ito si Satanas. Anong sinabi ni Satanas kay Eva sa garden? Go all the way back to Genesis. Genesis chapter 3 verse 5. Nakita ni Satanas, anong sinabi niya kay Eva? Ano nga ba yung sinabi ng Diyos tungkol dito sa prutas? Anong sabi ni Eva? Bawal daw po namin kainin, bawal din namin hawakan. So yung hawak doon, dinagdag na lang yun ni Eva eh. Hindi naman kasama yun sa utos ng Diyos. Anong sinabi sa kanya ni Satanas? Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos. Tapos ang usapan. Kinain ni Eva. Punta naman tayo sa Genesis chapter 11 verse 4. Ano yung mga sinabi ng mga tao tungkol sa Tower of Babel? Bago nangyari yung Tower of Babel, si Noah, di ba? Nasa arko. Pagbaba ni Noah, sabi ni God kay Noah, punuin ninyo yung mundo. Punuin ninyo yung mundo. Magpakarami kayo. Humayo kayo at magpakarami. At punuin nyo ang lupain. Kaya pag binasa natin yung Genesis chapter 11 verse 4, ano sinabi ng mga tao dito? Sinabi nila, halikayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na taluktok nito. Ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Let us make a name for ourselves. Maging sikat tayo, maging tanyag tayo, makilala tayo ng mga tao. Baka tayo'y magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Dahil takot din sila na magkakahiwa-hiwalay sila. Ano ba ang utos ng Diyos sa kanila? Humayo kayo, di ba? Doon pala makikita natin yung tigas ng ulo ng tao. At yung pagnanais na sino ang masunod. Imbis na Diyos, hindi ang Diyos ang kanilang sarili. Sabi sa Awit chapter 10 verse 4, sa kapalaluan ng kanyang mukha ang masama ay hindi naghahanap sa kanya. Lahat niyang iniisip ay walang Diyos.
ang mapagmataas, the prideful. They don't look for God. Hindi hinahanap ang Diyos. Sapagkat ang sinasabi pa nga niya sa kanyang sarili, walang Diyos. And I would say, why you say that? Why we say that na walang Diyos? Because who is our God? Ourselves. Ang ating sarili. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang Diyos mismo ang palaging nagpapaalala sa mga tao mula pa sa lumang tipan. Nung sinulat to ni Lucas, nung panahon ni Jesus, 4,000 years na ang nakalipas, paulit-ulit pa rin ang paalala ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya na magpakumbaba kayo. Ang pagmamataas ay nauuna bago ang pagkawasak. Diba? Sabi sa Proverbs, sa Kawikaan. At sabi rin sa Santiago, kailangan natin magpakumbaba dahil ay ang mapagmataas ay sumasalungat at kinakalaban ng Diyos. Ngunit binibigyan ng Diyos ng biyaya at grasya ang mga nagpapakumbaba. Sinabi din ni Pedro sa chapter 5, unang Pedro chapter 5 verse 5, damitin ninyo or clothe yourselves with humility. And marami pang iba. There's so much more verses na ang sinasabi dito ng Diyos is what? Magpakumbaba kayo. Magpakumbaba tayong lahat. At ang kasaganaan ng mga babalang ito ay nagpapakita na kahit ang pinakamalapit kay Kristo ay madaling mahulog sa bitag na ito, tulad na lamang ng mga disipulo. At maaaring mangyari din ito sa atin. Kung iniisip natin na, ay okay na ako, confident na ako kasi close na kami ni God, or matagal na akong Kristiyano, hindi ko na kailangan yan. You know what, mga kapatid, doon kayo mag-ingat. Dahil kapag ganun na ang pag-iisip natin na hindi ko na kailangan mag-ingat, okay na ako, hindi ko na kailangan maging alerto, that's the time na parang prone tayo na atakihin ng Satanas, na mahulog tayo sa kanyang patibong. Pero, maaaring yung tanongin, pero Brother Josh, masama ba talagang maging dakila or maging great? Kasi 'di ba, parang minsan iniisip nga natin, gusto natin maging dakila, gusto natin maging magaling, gusto natin maging mahusay. Ano bang masama sa pagiging magaling, sa pagiging mahusay? Actually, sa Tagalog nga mas maganda kasi yung dakila, parang mas specific Hindi lang tulad sa English na great In English kasi you can be great at cooking, you can be great, pwede ka maging great sa paglilinis, pwede ka maging great sa mathematics, sa pag-aaral, sa ganyan. Pero yung dakila na term, mas specific Pero marahil mga nagtatanong pa rin nga sa akin, may masama ba? May masama ba sa pagiging dakila? Na, sige, maging dakila ka kasi kilala ka na magaling ka. 'Di ba? Na maayos ka magtrabaho. Ikaw yung pinakadakila sa office. Parang ganun, 'di ba? Wow. Siya pala yung pinakadakila sa office nila, pinakamagaling. Prize possession ng office. Masama ba talaga yon? Hindi ba din ito yung laging sinasabi ng mundo sa atin na gawin ninyo yung best ninyo. Kailangan dapat kayo yung pinakamagaling dyan. Dapat mahusay kayo dyan. Gawin ninyo. Do your best. Pero kasi kung titignan natin, babalikan natin yung sinasabi ni Jesus, lalo na yung mga sumusunod na talata, makikita natin kung ano ba yung inaasam-asam nila sa pagiging dakila Hindi ito yung maging magaling ka or maging mahusay ka kung ano man yung trabaho mo or kung ano man yung ginagawa mo. Makikita natin dito na yung pag-iisip ng tao tungkol sa pagiging dakila ay salungat talaga sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Yung pagiging dakila nila dito ay yung pagiging tanyag, pagiging makapangyarihan. Yung may kakayahanan na mag-control. At basahin natin yung sumusunod na talata. At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hentil ay nagpapanginoon sa kanila at ang mga may otoridad sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Ang mga hari ng mga hentil, mga hari o mga pinuno. At kung titignan natin yung konteksto ng mga
Hudyo at ni Jesus nung panahong ito, sino ang naghahari sa lungsod ng Israel? Yung mga Hentil, yung mga taga-Roma, yung mga Romano, sila Caesar, sila Tiberius, sila Augustus. Ito yung mga Hentil na hari, na pati sa kanila mismo ay naghahari. At ano mga sinasabi dito? Hindi nga naghahari yung term eh. Anong ginamit na term ni Jesus dito? Nagpapanginoon sa kanila. Nagpapanginoon. Yung paggamit ng otoridad ng mga haring ito, ng mga pinunong ito, walang awa, walang diretsuhan tayo. Kamay na bakal. Walang sinisino. At ang linyang ito, yung nagpapanginoon, hindi lamang ito pinapakita sa atin yung kanilang kakayanan o kaya yung karapatan nila. Hindi, ang pinapakita din sa atin dito kung paano o ano ba yung paraan ng kanilang paglilid o yung kanilang paghahari. Paano ba nila ito ginagawa? Ginagawa nila ito sa paraan na nagpapanginoon sila. Ibig sabihin nito, sadya nilang pinaparamdam sa iyo na ako ang makapangyarihan at kontrolado ko ang buhay mo. Kumbaga, hindi lang ito yung parang, sige, good to know. Hindi, ipapamukha ko sa iyo. Dapat, pag tinanong ka, dapat alam mo kung sino yung hari. Ako yung hari. Siguraduhin mong kilala mo kung sino ako. Basically, yun yung term. Na pag yung hari dumaan sa kalsada, dapat kayong lahat alam nyo kung sino ako. At sinasadya yun ng hari. Pinapanginoon nila sa kanila. At isang paraan pa na ginagawa nila ito is yung pamamagitan ng pagtawag sa kanilang sarili na tagapagpala. The one who blesses. Diba? Pagpapala, tagapagpala, ibig sabihin, siya ang nagbibigay ng pagpapala sa tao. Ang nakakatawa po dito, yung translation na maaaring mangyari dito sa Griego, yung ginamit ni Jesus na salita dito, ay hindi lamang ito sinabi na tinatawag na tagapagpala. Actually, ang maaari nating i-translate dito is tinatawag nila ang sarili nila bilang mga tagapagpala. Meaning, they named themselves. Pinangalanan nila ang sarili nila. Ako ang tagapagpala. Ako yung hari eh. Siyempre, sabihin ko, ako tagapagpala. Anong dating nun, di ba? Parang, hindi lehitimo yun. Kasi ikaw yung nagpangalan sa sarili mo eh. Di ba tulad yung mga tao na sabihin, anong pangalan mo? Pogi. Lehitimo ba yun? Sino nagsabing pogi ka? Ako. Di ba? Pag ganun din yung ginagawa ng mga hari. Ang sabi ng hari, ako yung tagapagpala. Tinatawag nila yung sarili nila ang tagapagpala. At hindi po to kwento-kwento lamang. Ito po talaga yung nagaganap. Dahil pag tinignan ninyo, yung pera nila noon, yung denarius, ang nakalagay doon is si Augustus daw ay isang Diyos. Tinatawag na si Augustus ay isang Diyos. Ang tanong, sino yung hari ng panahong iyon? Si Augustus. Kanino galing yung denaryo iyon? Kay Augustus. Sino naglagay na si Augustus ang Diyos natin? Si Augustus din. Isa pa, si Tiberius. Nakalagay dun sa niya is, dapat siyang sambahin dahil siya'y mabuti. Sa barya din. Kanino galing yung barya? Kay Tiberius. Sinong nagsabi na dapat siyang sambahin sapagkat siya'y mabuti? Tiberius. Sino nagsabing mabuti siya? Si Tiberius din. Lehitimo ba yun? Di ba hindi? Pero ginagawa nila yun sapagkat makapangyarihan sila. Isa ito yung pamamaraan din nila na kumbaga talagang ipilit sa iyo na kahit hindi mo tanggap yung katotohanan na yun, sa dalas mong nakikita ito, yun na rin yung maiisip mo. Psychological operation to eh. Sa dalas mong nakikita, ay oo nga. Diba? Sa TV, diba? Pag lagi ka nakakita ng commercial ng McDonald's, ganyan, tapos nalalaglag yung burger, dahan-dahan, yung bacon, ganyan. Parang ang sarap, diba? Tapos pagdating mo dun sa McDo, kakapiranggot lang, isang pirasong bacon lang nandun. Pero bibili ka pa din.
Kasi sa dalas mong napapanood, sa dalas mong nakikita, parang napapaniwala ka, tapos pag subo mo, kahit hindi masarap, maaalala mo yung commercial, ay, ang sarap. Para din siguro hindi sumama yung loob mo, mahal-mahal na to. Sige, sarap. Ganon yung ginagawa nila. Pinipilit nila. Pinipilit nila, inuulit-ulit nila dun sa tao. Ito yung mangyari. Ito dapat yung paniwalaan ninyo. Ito yung ginagawa ng mga emperador, lalo na sa Roma. At yun ang ginagawang halimbawa ng Diyos. Ito ang tingin ng tao bilang, basehan nila bilang sa pagiging dakila. Na meron kang kapangyarihan, kaya mong gumawa ng desisyon. Ito ang gagawin natin at ito ang masusunod. Ikaw mismo ang kokontrol sa mga bagay-bagay. Kaya mo rin kontrolin kung paano kang tignan ng mga tao. Ano ba yung paningin ninyo sa akin? Dapat mabuti. Parang kumbaga, parang ang daya kontrolado nila lahat. Sila'y makapangyarihan, sila'y tanyag, sila'y mayaman. At ganito ang basehan ng mundo sa pagiging dakila. So anong sinabi ni Jesus? Anong sinabi ni Jesus tungkol dito? Ano yung mundo natin ngayon? Ganun din natin tignan yung dakila, diba? Ay, ang yaman. Ay, ang galing. Daming pera. Sikat. Sa nga, diba, mga artista. Minsan ganun din Madalas iniisip pag sa TV, pag pogi, mabait. Diba? Sabi nila, pag pogi, wow, admirer. Pag pangit, wow, stalker. Diba? Ganun Ganun natin tingnan And ano yung basehan natin? Diba? Kung ano yung sinasabi ng mundo. Pero, ang tanong nga, ano ang sinasabi ni Jesus? Ano ba yung basehan natin sa pagiging dakila, sa pagiging mahusay, sa pagiging magaling? At ito ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Pero sa inyo'y hindi gayon. But not so with you. Hindi ganito sa inyo. Hindi dapat ganito. Hindi ganito. Hindi parehas. Iba kayo. Dinidiin na ni Jesus. Kapag kayo ang kinakausap ko, iba. Iba para sa inyo ang pagiging dakila. Actually, pag binasa nyo nga dapat to sa Griego, nga pag binasa natin ito, sabi dito, pero sa inyo'y hindi gayon. Pag sa Griego, walang verb dito Ang basa dapat dyan, kayo hindi ganyan. Parang medyo Chinese. Kayo hindi ganyan. Pag binasa nyo ganyan yun, ang ibig sabihin nun, ang sinasabi ni Jesus, dalawang bagay. Dalawang bagay ang binibigay ni Jesus dyan. Una, isang utos. Sinasabi niya, dapat hindi kayo ganon. Pangalawa, ang binibigay ni Jesus ay isang larawan. Ang isang Kristiyano ay hindi ganyan at dapat hindi nyo ginagawa yan. Utos at isang larawan. Sabi niya, hindi kayo ganyan at inuutos niya at wag na wag niyong gagawin yan. Iba ka at dapat maging iba kayo. At pinapaalam ni Jesus sa kanila na yung mga bagay na iniiwasan natin dito, yung iniiwasan natin sa perspektibo ng mga tao sa pagiging dakila, ay hindi lamang isang bagay na ginagawa, ngunit isa itong paraan ng pamumuhay. It's a lifestyle. It's not just an action. It's a lifestyle. Isang paraan ng pamumuhay. Anong sinabi ni Jesus sa susunod nun? Sabi niya, hindi sa balit sa inyo, hindi gayon, sa halip, ang pinakadakila sa inyo ang maging pinakabata at ang pinuno ang siyang naglilingkod. Pinakabata daw. Ang pinakadakila ang maging pinakabata. Sa atin, lalo na sa pamilya, ang tawag natin dito ay bunso. Diba? Yung kultura natin, pag bunso, iba. Bunso ako, kaya wag ma-hurt yung mga bunso. Madalas ang bunso, spoiled. Diba? Madalas yung mga kuya dito, yes. Yes, yung mga ate at kuya. Madalas ang bunso, spoiled. Pero, actually, pag tinitignan natin yung kultura ng mga Hudyo, ang bunso ay yung pinakabata sa pamilya at hindi lamang sa pamilya, sa syudad, ay ang pinakamababa.
sa antas. Kapag ikaw ang pinakabata, ikaw ang pinakamaliit, kumbaga, ikaw ang may walang karapatan na kumuha ng kahit anong dangal. Para sa kanila, ang pagtanda o yung pagkakaroon ng edad ay katumbas ng karanasan at ito ay pinapahalagahan nila. Pinupuri nila at binibigyan nila ng karangalan automatic yung mga matatanda. At yun ang kultura ng mga Hudyo. Kung kaya't nung sinabi dito ni Jesus na dapat kayong maging pinakabata, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, wala kang autoridad at all. Ikaw ang pinakahuli sa chain of commands. Yun nga sinabi ko kanina, ehemplo ko, nung bata pa ako, ngayon hindi na ganun syempre. Nung bata pa ako, si kuya utusan ng magulang ko. Yung kuya ko utusan yung ate ko. Yung ate ko utusan ako. Sino utusan ko? Yung aso. Hindi naman pwede. Wala akong mautusan. So ako yung pinakabata. Ako yung wala akong, hindi ko pwede ibalik sa ate ko, sabihin ko, ate, ayoko nga. Hindi pwede yun eh. Hindi pwede yun. Kaya automatic, pag ikaw ang pinakabata, wala kang karapatan. Wala kang karapatan ng humingi ng kahit anumang uri ng pagkakakilala or ng honor. Ang ibig sabihin nito, nung sinasabi ni Jesus dito, kung sa tingin mo ikaw yung pinakadakila, imbis na humingi ka ng katanyagan, actually dapat hindi ka nag-e-expect ng kahit anong pagbibigay ng karangalan or what eh. Dapat sapat na sa iyo na nandyan ka lang sa mababa. Na hindi ka dapat pag may ginawa ka, hindi ka dapat humingi na, ginawa ko yan para sa iyo ah. Walang karangalan o walang pagkakakilala. At anong sinabi sunod? At ang pinuno ang siyang naglilingkod. Alam na natin na ang kadakilaan ay nakikita rin sa iba't ibang anyo. At una dito, isa sa mga nakikita natin madalas ay yung kakayanan na mamuno. Diba? Leadership. Parang hari lang. If you're a king, madalas you have the gift. You have the skill to lead. Magaling kang mamuno. Magaling kang magpasunod ng tao. Pero ano ang sinasabi dito ni Jesus ulit? Hindi ganito sa atin. Ang kadakilaan daw ay hindi sa kakayanan na magpasunod. Ngunit sa anong paraan daw? Ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay nangunguna bilang isang lingkod. Service. You lead by serving. This is what a leader does. Ito ang ginagawa ng namumuno. Siya ay naglilingkod. Siya ay naglilingkod. Yung servant dito or yung lingkod, ang salita dito ay diakonos. Ang nakukuha natin dito ay diakono, which is yung deacons sa church. Maglingkod, magbigay ng tulong. Magbigay ng agarang tulong. And sa mga specific context pa nga, yung maglingkod dito is basically magbantay ng lamesa, maging waiter. Waiter. Ibig sabihin, kung ikaw ay magaling na pinuno or even hari or ikaw ay dakila, sa halip na ipadama ang iyong kapangyarihan at ang iyong autoridad, ang pinuno ay dapat kumilos bilang isang may tungkulin na maglingkod at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Isa itong buhay ng paglilingkod. Yung mga Hudyo, marami silang kautusan tungkol sa syudad nila. And madalas, meron ng term na service for them. Pero ang kanilang pag-iisip when it comes to service is pagbibigay lamang ng pera sa mga nakakahirap na kanilang mga kapatiran. Nagbibigay lamang na sila ng pera. Kumbaga, actually, ang nila is, batuhan mo lang ng pera tapos na ginawa mo na yung trabaho mo. Pero ang sinasabi ni Jesus dito ay hindi yun eh. Ang sinasabi dito ni Jesus is yung maglingkod is meaning you labor. Tumulong ka. Lumapit ka, alagaan mo. Nung panahon nila, yung ganitong klaseng trabaho ay hindi nila gusto. Pag naalala ninyo yung isang pinuno,
na si Simon, isang Pariseo, sa chapter 7, verse 44, nung pumasok si Jesus sa kanyang bahay, anong ginawa niya? Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Hindi mo man lang ako binati at hindi mo man lang hinugasan ng aking mga paa. Because services like that, yung service, yung labor, yung paglilingkod ng ganon, hindi yan katanggap-tanggap kapag medyo nandito ka. At anong sinasabi ni Jesus? Pero hindi tayo ganun eh. Alam ni Jesus kung ano yung iniisip ng mundo. At pinapaliwanag ni Jesus sa kanila na iba tumakbo ang mundo. Iba rin ang pagtakbo ng aking kaharian. Ang kanyang mga tao ay hindi mag-aabang o humihingi ng mga titulo o pagkakakilala. Ngunit ang kanyang mga tagasunod o yung mga nananampalataya sa kanila ay sila ay kumikilos. Na para bang sila yung pinakabata sa grupo na walang inaasahan na pagkilala at sila ay naglilingkod. Si Jesus hindi naman niya sinasabi doon sa mga disipulo na huwag kayong maging dakila, huwag kayong maging magaling, huwag kayong maging mahusay. Hindi, ang ginagawa ni Jesus dito is inaayos niya eh. Ano ba talaga ang pagiging dakila? Ano ba talaga yung basehan natin kung dakila ka o hindi? Hindi niya sinasabi na huwag kayong maging dakila. Ang sinasabi ni Jesus, ganito ang pagiging dakila. Ayon sa kaharian ko, ayon sa salita ko. Iniiba niya. Kaya nga sinabi niya, hindi ganyan sa inyo. Hindi ganyan. Iba. Hindi nagmumula ang kadakilaan sa katanyagan, karangalan o kapangyarihan, bagkus ang kadakilaan ay nagmumula sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Ganyan din sa ating konteksto di ba? Hindi naman sinabi ni Jesus din na na para maging dakila kailangan kang umpisa sa baba tapos mapopromote ka na mapopromote. Hindi, ang sinasabi ni Jesus dito is exactly if you want to be dakila, huwag kang mag-expect na mapopromote ka. Dapat sapat na naglilingkod ka lamang. Ang tanong, naglilingkod ba tayo sa tao? Meron ba tayong pagpapakumbaba? Baka naman naglilingkod nga tayo, pero pagkatapos natin gawin, kita mo, ginawa ko para sa'yo. Ha? Dapat, may yan. Pabalik. Pero bigyan natin, basahin natin verse 27. Sapagkat alin ang higit na dakila ang nakaupo sa hapag o ang naglilingkod, hindi ba ang nakaupo sa hapag, subalit ako'y kasama ninyo gaya ng isang naglilingkod. Kagandahan ng turo ni Jesus ay hindi lamang siya nagsasalita. Hindi lamang siya salita ng salita, gawin niya yan, at relax na siya after. Hindi. Lahat ng iniutos niya, lahat ng sinasabi niyang tularan ninyo, ay makikita mo sa buhay niya. Madalas sa atin dito sa Pilipinas, maraming nagsasabi sa atin yung pag nagbibigay sila ng advice, sundin mo yung sinasabi ko sa iyo, pero wag mong gayahin yung ginagawa ko. Diba? Nakarinig na kayo ng gano'n na, hindi kasi ganito yan sabihin ko sa iyo, iba yung ginagawa ko, pero ito yung tama, dapat ito yung gawin ninyo. Parang ikaw, kung yun yung tama, tapos hindi mo ginagawa, tapos sinasabi mo sa amin na yun dapat yung gawin namin. Parang, Parang nag-connect. Pero pag si Jesus, may sinabi siya na ito yung gawin ninyo. Huwag kayong matakot, tignan nyo yung buhay ni Jesus. Yun at yun din ang makikita ninyo. Higit pa. Higit pa. Kaya ang sinabi nga ni Jesus, binaba niya sa kanilang konteksto. Sabi niya, sa atin dito, sa mga nakahiga sa hapag, sino ang dakila dito? Sino ang dakila dito? Ang humihiga ba o naglilingkod? Kapag ikaw pinagsilbihan ba ng tao, yun na kagad yung sign na dakila ka. Pag binasa niyo yung John chapter 13, anong ginawa ni Jesus doon? John chapter 13, sa umpisa pa lamang doon. Right before this supper, during the supper it happened. Bago sabihin to ni Jesus, ang ginawa niya bago itong nangyari is hinugasan niya yung mga paa ng mga disipulo.
hinugasan niya ang mga paa ng mga disipulo. Malinaw para sa kanilang lahat na si Jesus ang pinakadakila. Si Jesus ang dakila. Lalo na ikukumpara mo siya sa mga alagad niya. Ngunit, ginawa pa rin ni Jesus ito. Ang buhay ni Jesus ay isang buhay ng paglilingkod. At literal na pinaglingkuran niya yung mga disipulo nung panahong kinakausap niya sila. Pag binasa niyo yung Marcos chapter 10 verse 45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang sabi ni Jesus dito, subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Ibang-iba tayo kay Jesus. Perpekto si Jesus. Siya ang Mesiyas. Siya ay Diyos. Ngunit ano yung ginawa niya? Napaka-personal ngayong sabi niya, kasama niyo ako kita niyo. Nakikita niyo dapat sa mata ninyo kung ano yung nangyayari ngayon. Yung pagiging isang lingkod ni Jesus ay hindi lamang isang titulo Makikita ninyo yan sa buhay niya mismo. Kaya yung binasa kanina ni Brother Eric sa Filipos chapter 2, 'di ba? Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na tulad ng kay Jesus, na siya bagamat isang nasa anyo ng Diyos ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Yung pagiging tao pa lamang ng Diyos, ni Jesus, is already an act of service Hindi niya kinailangan magkatawang tao But even humbling himself to become a human is already a service. Ang tanong, bakit niya to ginawa? At nung nagkatawang tao siya, hindi lamang doon nagtapos yun. Dumaan pa siya sa paghihirap at pagsubok. At ang tanong, para saan? Para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Dahil minahal niya tayo. Para sa ating kapakanan. Upang tayo ay magkaroon ng oportunidad na maligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo. Na umabot siya sa punto na inialay niya ang kanyang buhay. Kapag si Jesus ang nag-utos, hindi lamang niya ito inuutos basta-basta. Binibigyan niya tayo ng halimbawa, isinasabuhay niya ito. At hindi lamang yun, siya rin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Hindi natin ito ginagawa mga kapatid upang patunayan sa Diyos na, Lord karapat dapat kami. Or ginagawa natin ito na sapagkat sabihin natin sa Diyos na, Lord salvation ginagawa ko to para sa inyo. Hindi ginagawa natin ito dahil ito'y uri ng pagsamba. Isang uri ng pagsamba bilang tugon sa kanyang pagmamahal at pagliligtas sa atin. At alam natin na kung wala siya, wala rin tayo. Ang sabi nga ng isang commentary, Pillar New Testament, ang buhay Kristiyano ay isang banal na kabalintunaan, paradox, sapagkat si Jesus ay nag-uutos ng infant maturity at servant leadership. Pero yun nga yung paraan ng kaharian niya Iba sa mundo. Ang sabi nga ulit sa unang Korinto, pinili ng Diyos ang mga mangmang sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong. At ginamit din niya ang mga mahihina upang hiyain ang malalakas. Mga kapatid, sa tingin nyo ba matalino tayo? Tingin nyo ba makapangyarihan tayo? Ang sabi ng Biblia, kung sinasabi mong Kristiyano ka, tayo actually yung mangmang. Tayo yung mahina. At yung kapangyarihan natin, yung katalinuhan natin ay hindi nanggagaling sa atin. Nanggagaling ito lahat kay Kristo lamang. Alien ito sa atin. Labas ito sa atin kay Kristo lamang.
Ngunit ang pagiging dakila sa mata ng Diyos ay hindi mawawalan ng gantimpala. Nangako si Jesus ng gantimpala para sa mga nagpapatuloy at lumalaban at namumuhay ng tapat para sa Kanya. Kaya sa pangalawang punto, makikita natin dito, ang tunay na kadakilaan ay katapatan. Mabilis lamang ito, yung pangalawang punto natin. Verse 28, kayo'y yaong patuloy na kasama ko sa mga pagsubok sa akin. At inilaan ko sa inyo kung paano ang Ama ay naglaan para sa akin ng isang kaharian. Ngunit ikaw, yun ay yung pag-aargumento, pagdedebate ng mga disipulo, hindi ito yung buong storya nila. Hindi ito yung buong storya nila, hindi ito yung buong kwento tungkol sa kanila. Sapagkat kinilala sila ni Jesus dahil sa kanilang katapatan. Kasama ko sa mga pagsubok. Kasama ko sa mga pagsubok sa akin. O kaya sa Griego, tumindig kayo sa tabi ko. Kasama ko kayo habang pinagdadaanan ko ang mga bagay na ito. Ito ang tinatawag sa Griego na isang perfect participle. Meaning, nung panahong sumunod sila kay Jesus, hanggang sa panahon na sinasabi ito ni Jesus, ginawa nila yon ng tapat, buong buo. Tumindig kayo, kasama ko kayo. Nangyayari ito hanggang sa kasalukuyan. Patuloy silang naninindigan kasama si Kristo. Pag binasa niyo yung Juan chapter 6 verse 66, maraming nag-iwan. Maraming umalis. Pero anong sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya? Nandyan kayo. Tumindig kayo. Tumindig kayo kasama ko. Yung pamumuhay ni Jesus dito sa lupang ito bilang isang lingkod, mahirap na yung naging isang lingkod siya eh. Pero hindi pa doon nagtapos eh. May pagsusubok, may paghihirap, may pang-aapi. Si Satanas mismo, ginawa yan sa Lucas chapter 4. Wala pa yung mga disipulo dun. It just means also, nang sinasabi ni Jesus ito, after ng Lucas chapter 4, there were times pa din na, kinakalaban siya ni Satanas. That there were trials and temptations na naghirap talaga si Jesus. At ang sabi niya, kasama ko kayo noon. Kasama ko kayo noon. At walang nang iwan sa kanya. Anong sinabi ni Simon sa kanya, ni Pedro, sa Juan 6, verse 68? Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At si Pedro din mismo, malalaman natin the next few weeks, tatanggihin niya si Jesus eh. Pero si Pedro din mismo, magsusulat ito sa unang Pedro chapter 4, verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakang-takang bagay na nangyayari sa inyo, kundi kayo'y magalak. Yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Peter even was saying na huwag kayong magtaka kung mahirap. Actually, make it to a point na isipin ninyo na si Jesus din nagdusa. And you're suffering for Christ. Na nagdurusa kayo dahil sa inyong pagtindig kasama si Jesus. Pero, yung sinasabi din ni Pedro dito, na huwag tayong maghahanap ng away. Na baka kasi iniisip natin na, nagdurusa daw is dapat magalak, meaning the one who suffers is blessed. Ay, dapat maghanap ako ng way na magdusa ako. Mamaya inaaway tayo ng mga tao, sabihin na nagsusumbong tayo, naku, persecution, kawawa naman ako, nagsasuffer ako kasama si Christ. For sure, nag-glorify si God. Mamaya tanongin naman natin yung mga nang-aaway sa'yo, yung nakaaway mo, sabihin nila, inaaway namin yun kasi salbahe. Kasi hindi marunong eh. Kasi mainitin yung ulo, inaaway kami palagi. Masungit. Ayun pala, you're not suffering for Christ. Nagsasuffer ka kasi masama ugali mo. Pero ang mga tao sasabihin nila, ay, kawawa naman ako, persecution. And huwag kayong magulat, may mga taong ganun. Na hindi nila babaguhin yung ugali nila, hindi nila aayusin yung ugali nila. Sasabihin nila, ay, pinapersecute nila ako kasi Christian ako. Hindi, kasi salbahe ka eh. Pangit ugali mo eh. Ayusin mo.
Kaya sabi nga ni Pedro, huwag kayong magdusa bilang isang mamamatay tao, magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok, tsismoso. Pero ano sinabi ni Jesus sumunod? Sa verse 29, at inilalaan ko sa inyo kung paano ang Ama ay naglaan para sa akin ng isang kaharian. Lucas chapter 1, verse 32, makikita natin dyan si Jesus ay isang hari na. Siya ay isang hari at meron na physical na kaharian na darating. At ito ang pangako ng Diyos sa kanya. Yung salita dito na naglaan, ito rin yung same word na ginagamit natin sa term na covenant. Yung covenant na ito ay nanggaling pa mula sa 2 Samuel verse 7 sa Lumang Tipan, kung saan nangako ang Diyos kay David na magkakaroon ka ng isang anak sa linya mo, na magkakaroon ng kaharian na walang hanggan. God made that covenant all the way in the Old Testament. At nangyayari ito ngayon na nandyan na yung Mesiyas at magkakaroon siya ng isang kaharian. Kung kaya't, ang sinasabi ni Jesus ngayon sa kanila, pagdating ng aking kaharian, makakasama ninyo ako. Makakasama ninyo ako sa kaharian ko at maghahari din kayo. Babalik si Jesus. Kasama dito ang bagong tipan na kanyang binahagi sa pagtuturo ni Doc Rico. 'Di ba? Hindi ibig sabihin nito magkakaroon sila ng sarili nilang kaharian. Ang sinasabi dito is bahagi sila sa pangako ng Diyos kay Jesus. And kung babalikan talaga natin, makita natin dito yung pabuhay Kristiyano, yung mga disipulo alam nila, hindi madali. Hindi madali. Pero tulad ng ginagawa ni Jesus ngayon, pinapakita ni Jesus alam ko hindi madali, pero huwag kayong mag-alala, may pag-asa. At makikita rin natin, yung pagsubok na ating dinadaanan ay isang pagsubok na doon natin makikita yung kalidad ng ating pananampalataya, kung tunay ba tayo o peke. Tulad ng isang ginto, diba? Sinusunog mo yun para malaman mo kung tunay na ginto. Parang ganun din tayo. Ang tunay na pagsubok sa pagiging isang disipulo ay hindi yung pagmasarap yung buhay. Pag madali, walang problema. Ang tunay na pagsubok ng isang pagiging disipulo ng Diyos ay, anong ginagawa mo kapag mahirap? Nagtsatsaga ka ba? Dumedepende ka ba sa Kanya? O tulad ba tayo nung mabatong lupa, na nung nabatuhan ng mga seeds, pagkarinig nila ay tinanggap nila ang salita ng may galak, at ang mga ito'y walang matibay na ugat. Sumasampalataya sila sandali at sa oras ng tukso ay humiwalay. Verse 30, last verse. Upang kayo'y kumain at uminom. Sabi, bigyan ko kayo na makikibahagi kayo sa aking kaharian upang kayo'y kumain at uminom sa aking hapag sa kaharian ko. At kayo'y umupo sa mga trono na hinuhukuman ang 12 lipi ni Israel, or the 12 tribes of Israel. Sinasadya ni Jesus na itinatali niya yung sinasabi niya dun sa passage natin last week na kumakain at umiinom sa Lucas chapter 22 verse 16 tsaka 18. Na sinasabi niya, kapag bumalik ako, kasama ko kayo. Sigurado, iyan. Sinapaliwanag ni Jesus, ito yung itsura ng gantimpala. Hindi lamang kayo kakain, uupo rin kayo at hahatol kayo sa isang trono sa 12 tribo ng Israel. Yung salita dito na hinuhukuman, the judging, it's also the same term na ginagamit sa Lumang Tipan when it comes to judging. Ang ano talaga nito is pamumuno o pamamahala. Or even nga sa Book of Judges, sa mga hukom, sila yung deliverer, tagapagligtas ng panahong iyon. Sila ay namumuno sa Israel. At ang wikang ginamit dito ay napaka-specific. Ang sabi dito yung 12 lipi ni Israel or yung 12 tribo ng Israel. May mga nangangatwiran kasi na yung 12 daw dito na maghahari sila, sa panahon daw ito nung ngayon na nangyayari. Pero actually yung term na 12
lipi or 12 tribo ay bumabalik pa sa panahon ni Jacob. All the way in Genesis chapter 49. Kung saan parang kumbaga idinitalye ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham sa 12 anak ni Israel. Paano ba ito mangyayari? Ang wikang ito ay bumabalik pa sa lumang tipan. Kung gaano katapat ang Diyos sa mga Israelita. At hindi lang sa mga Israelita, kay Abraham. Kay Abraham pa. Kaya ang ibig sabihin lamang nito is may kinabukasan pa para sa Israel. At hindi lamang yun, ano mangyayari sa kanila? Zechariah chapter 12 verse 10. Ang sabi dito, sila'y magsisisi. Basahin natin yung dulo, sabi lang dito, at kapag sila'y tumingin sa akin na kanilang inilos, at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa kaisa-isang anak at umiyak ng may kapaitan, gaya ng pag-iyak na may kapaitan sa panganay. They will mourn. They will regret kung ano yung ginawa nila kay Jesus. Sila'y tatalikod. Sila'y manunumbalik. Kaya nagpapakita dito ang Diyos ng katapatan sa kanyang pangako mula pa kay Adan. Yung sabi niya, ito yung binhi na magliligtas sa sangkatauhan. Yung pinangako niya kay Adan ay dumaan kay Abraham, na dumaan kay Jacob, kay Isaac, kay Moises, dumaan kay David, dumaan kay Jeremiah, kay Isaiah, dumaan kay Juan Bautista, at ultimately ay dumaan kay, na-fulfill, namuo kay Jesus. Ang ipinangakong binhi. Ang parehong Diyos na tumupad nung pangako niya kay Adan 4,000 years ago, nung time ni Jesus, 4,000 years ago, is the same God na tutupad sa mga propesiya niya na ipinapangako pa ni Jesus na ito pa ang mga mangyayari sa mga hinaharap. At ngayon ang sinasabi ni Jesus sa kanila, yung pinangako sa akin ng aking Ama, tungkol sa akin, makikibahagi kayo doon. Kasama kayo doon. At walang paraan upang matupad ang lahat ng ito kung hindi si Jesucristo lamang. Ang kasalukuyang Pasko, yung Passover, ay isang foretaste, patikim lang ng isang larawan ng mangyayari na kapag si Jesus ay bumalik. Magkakaroon ng isang piging o isang fiesta na kasama si Jesus na siya ang maghahanda. Ang tunay na kadakilaan kay Kristo ay ibang-iba sa mundo. Kababaang loob at paglilingkod. Ito ang kadakilaan. Ang ating mga ginagawa, kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo tinatawag ni Jesus, ay hindi para sa mundong ito eh. Ito ay para sa kanyang kaharian. We are not living our lives for here and now. We are living our lives for the coming kingdom. Kaya dapat tayong mamuhay ayon sa kanyang salita. Ang tanong, Brother Josh, parang mahirap, paano ko ba ito magagawa? Paano ako mamumuhay ng tapat? Paano ko maipipilit o itulak ang aking sarili upang magsikap para dito? Kasi brother, hindi mo kailangan pilitin ang iyong sarili. Tumingin ka lamang kay Kristo. Ipaalala mo sa iyong sarili kung sino ba si Kristo. Tignan mo si Kristo, tignan mo ang kanyang buhay, tignan mo ang kanyang sakripisyo. Ano ba ang ginawa niya para sa atin? At tignan mo rin ang inyong sarili. Sino ba ako nung hindi pa ako inililigtas ni Jesus? Nasaan ba ako? At kung hindi ako iniligtas, anong mangyayari sa akin? Ipangaral mo sa sarili mo, araw-araw, ang katotohanan ng Biblia. Ipangaral mo ang ebanghelyo sa iyong sarili. Araw-araw, preach the gospel to yourself. Remind yourself, ano yung sakripisyo na ginawa ni Jesus na namatay siya sa krus upang bayaran ang ating kasalanan at hinihingi lamang niya sa atin ay magsisi tayo at lumapit sa Kanya. At si Jesus mismo ang magbibigay sa atin ng lakas upang sumunod. Lalo na sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid,
mga kapwa churchmates po dito sa GFC, at kung bumibisita kayo, welcome po. Yung paghihirap natin sa buhay natin na ito, hindi lang dito na nagtatapos ito. Meron tayong inaasahan na darating. At doon tayo naghahanda. At sinasabi ni Jesus, yung pamumuhay natin dito, yung pagiging dakila, iba sa pagiging dakila sa kaharian ko. At doon tayo tinatawag ni Jesus. Kaya babasahin ko po sa inyo sa Revelations chapter 20 na sana ito yung ma-excite tayo dito. At sabi niya, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. At dinala niya akong nasa espiritu na isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Ito ay mayroong isang malaking mataas na pader na may 12 pintuan. At sa mga pintuan ay may 12 anghel. At sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. At ang pader ng lungsod ay 12 saligan at ang mga ito ay 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At hindi ako nakakita ng templo roon sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang siyang templo roon at ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang magbigay liwanag sa kanya sapagkat ang liwanag niya ay ang kalwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang Kordero. Ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa kanya. Kaya kung mamunumbalik tayo sa kanina, yung ano ba yung tunay na kadakilaan, 'di ba? Ito ay pagpapakumbaba at ito rin ay yung pamumuhay ng isang lingkod. And lahat ng ito ay makikita natin sa buhay ni Jesus. Kaya ang question ko kanina nga, yung sa introduction is, who is the GOAT? 'Di ba? Who is the greatest of all time? In reality, yun nga, sabi ko rin kanina, hindi siya isang goat eh. It's the Lamb of God. Jesus is the greatest of all time. Let's pray. Lord Heavenly Father, thank you so much for this passage. Maraming salamat, Lord, sa inyong binigay sa amin. Naway matuto kami, naway makita namin kung sino kayo. Ang tunay na Diyos, ang pinakamabuti at ang pinakadakila sa lahat. Tulungan niyo kami na mamuhay na umaayon sa inyong yapak. Maraming salamat, Panginoon. Tataas po namin ang oras na ito sa inyo. In Christ's name we pray. Amen. Ang benediction passage po natin matatagpuan sa Hebreo chapter 13, verse 20 and 21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay, sa ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na sa kanya ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. God bless po. Have a blessed Sunday.